dito sa ating channel. Ito mga karos, mayroon tayong maikling video. May kuryente, ready na for renovation. May si Parlin. Ito, just in case mag-renovate tayo, pwede tayo. Ito nga po pala, itong Athena. Yung si Athena, may isang kwarto siya, tapos dito naka-tiles na. Yung mga bintana nga pala, kagaya dito sa toilet and bath, tatagdagan natin ang bahay. Muna namin yung pinagagawa nila regarding. So kaya medyo delay pa to, pero ongoing na, nilalakad na yung requirements dito. Shoutout nga po muna pala kay Sir. Mga karos, magandang araw po sa ating lahat. January 14, araw po ng linggo. Kamusta po kayo? Welcome back po muli dito sa ating channel. Ito mga karos, mayroon tayong maikling video. May pupuntahan tayo rito sa Lumina Phase 6, Phase 6A. Meron tayong sisimulan na bagong project dito. House extension sa isang Athena, kung hindi ako nagkakamali, nasa 68 square meter siya. Tapos house extension po yung ating project sa corner, sa likod at saka sa harap ng bahay. Bali yan lang po muna yung napagkasunduan namin ni client owner. So shoutout nga pala sa ating client owner, then shoutout din sa family niya. So ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng linggo. So papakita po natin yung bagong project natin doon. Ito, dala na natin yung kaniyang mga requirements tsaka yung kontrata. Tara! Dito na tayo sa Phase 6A. Yan, sinusundan na lang po natin yung sasakyan ni Sir. Ay mga bahay dito. Payapa magtrabaho rito kasi wala pang masyadong ginagawang mga bahay. Konti pa lang nakatira. Maluwag-luwag pa. Bale ito mga karos, nandito na po tayo sa unit. Ito nga po pala sa Athena. Athena, meron siyang 53 square meter yung floor area niya. Lot area naman niya is 65 square meter. Ayan. Bali hindi lahat ng may corner lot area magkakapareha ng lot area. So depende sa laki na kinuha. Ayan, meron na siyang tubig at kuryente. Ready na for renovation to. Ayan, bali may mga konting aayusin na lang dito. Ito nga pala yung mga inabutan natin. May si Parlin. Itong si Parlin na to, nakalagay yan dito sa may butas ng ating culvert line. Mga culvert line dito, yung manhole nya wala pang cover, wala pang takip, wala pang clean out. So palatandaan lang yan para ano po, wala pong madisgrasya kagaya nito. Yan, naglalagay sila rito. Tapos inabutan din po natin yung timba dito nung pinaka septic tank. Pero ito meron na, kompleto na to. So ito pwede itong gamitin just in case mag-renovate tayo, pwede tayo magpondo ng tubig dito. Yan, may inabot din tayong scaffolding dito. Tsaka yun yung isa na nakahiga dun. Okay, ang kontrata namin dito, bali harapan, sa corner at saka sa likod extension siya. Tapos yung finish ng ating back extension, long span. So hindi po nakaslab to. Then yung structural form natin dito, bali siya, bungalow type. Ayan. Bali sa plano. Ayan, sa plano natin. Ayan, bali ito nga po pala, itong Athena, ang length po ng harapan ng bahay nito is 5 meters. Ayan, 5 meters po length nito. Simula sa magkabilang firewall. Ayan, 5 meters. Sa plano natin dito, may 3 poste tayo rito sa likod. Ayan, 3 poste sa likod. Tapos madidismantle natin tong existing kitchen counter nya. Tapos gagawa tayo ng panibago. So sa plano nandito. Yan, nandito yung nya, yung kitchen counter. Yan, gusto ni Sir medyo maluwag pa kasi to. Dito yata siya magse-setup ng dining table. Tapos yun sa slab na yan, yan po ay kwarto. Wala pong babaguhin dito. Yan, as is po yan na kwarto. Tatanggalin lang po to, ayusin. Tapos dito naman babaklasin yung bintana at saka itong pintuan. Medyo meron tayong titibagin dito para lumuwag-luwag ng konti tingnan. Itong bintana at saka pinto ililipat dito. Yan, ang kukunin naming sakop dito 4.5 meters simula doon sa gagawin na extension dyan sa dulo hanggang dito 4.5. Pero pag naglalabas ng plano talaga sa munisipyo, magkakaiba, no? Hindi lahat pare-pareha. Kagaya nito, 3 meters yung nakasaad dito. Yan, 3 meters lang siya. Pero dito, gagawin namin, yan, 4.5. Pwede naman po yun dito. Ang bawal lang, lumagpas ka sa kalahati nitong gilid ng
building at saka rito pumunta ka at pumantay dito, tapos papantay ka rito. Yan ang bawal dito. So ayan yung ating plano. Wala kaming gagalawin sa loob ng bahay, pero tingnan na rin natin. Yan. Siyempre dito sa garage may ano rito, maglalagay tayo ng service faucet. Tapos dito rin may faucet din dyan. Tapos yung mga drainage system natin, maglalagay tayo ng drainage system, mga magkabila po yan. Yan, para hindi po pumunta yung tubig dito sa kalsada tuwing ano po sila dyan, maghuhugas ng sasakyan, tuwing maglilinis sila ng sasakyan tsaka ng floor area nila. Yan, padilim na. Tapos maglalagay tayo ng isang outlet dito. Yan, pagapang tayo outlet dyan. Yan si Athena, may isang kwarto siya, tapos dito naka-tiles na. Hindi nga lang kalakihan yung loob nito, medyo masikip. Yan, ikaw na lang bahala rito kung anong magandang paraan para lumuwag. Yan, lakas ng hangin. Tapos sa taas may kwarto po siya, dalawa, pero pwedeng gawin tatlo. Ito naman yung kanyang toilet and bathroom, medyo mahaba-haba yan. Dito sa nakikita ko, pwedeng maglagay ng shower enclosure dito. Yung mga bintana nga pala, kagaya dito sa toilet and bath, tatagdagan natin ng bakal yan, tsaka ito. Ayan. Ayan, madali po kasing maabot po yung main door eh. Tapos si sir, nagpapadagdag siya, nagpapapalit po siya ng main door, tsaka nagpapalagay ng deadbolt. Ito papalitan din. Ito kapag binago natin, pwede itong maging tatlong kwarto kasi maluwag pa. Ayan o, ang luwag-luwag niya pa. Ang dito. Tapos ito nakaslab. Ayan o, may biak yung pagitan ng magkabilang slab. Tapos itong part ng area na yan, pwede ka maglagay ng closet dyan. Gagawa ng extension. Bali dito sa interior, may napag-usapan na kami regarding dito, pero uunahin muna namin yung pinagagawa nila regarding sa extension ng bahay. So doon muna tayo. And nandito na yung ating banner. Ikakabit na lang po yan bukas. Tapos hindi pa kasama dito yung bubong. Yan, pag-iisipan pa nila kung kinakailangan na talaga nila ng bubong kagad. Kasi medyo mahaba nga to. At kung lalagyan pa dito, medyo magastos. Pero kahit dito sa harapan ng bahay, okay din eh, na malagyan para kahit pa paano umulan or medyo maaraw, safe sila rito. Kahit dyan na sa gilid. Yung finish nga pala ng mga pader dito, pipinturahan na. Pero dito lang sa exterior. Yung loob ng interior, yung gagawin na extension, wala pa. Wala pa muna nga yun, pintura. Kasi pwede naman po isabay yan sa overall paint nitong loob ng bahay. Bali itong harapan, pinturado yung poste niya, tsaka yung mga cladding, pati yung mga bakal, pinturado. Ayan, naka waterproof yung likod natin. Yung likod, naka waterproof, tas ito may pintura. Yan, ganyang pintura din yung gagamitin. Yan lang yung details nito. So bungalow type lang yung renovation natin dito. Tapos pagdating dito, naka grills lang hanggang dun. Yung bahay nga pala, kurbada din yung style ng kanyang structural. Ayan, nakakurbada din. So yung ano nito, pinakakisame ng loob ng bahay. Yan, magkakaroon syempre ng ano yan, ng PVC panel, tapos mga ilaw. Tapos naka-tiles yung kanyang flooring. So pag-uusapan namin ni sir kung gagayahin niya yung tiles sa loob na ivory tiles, para kahit pa paano uniform na sila tingnan, or kung paiiba niya yung tiles dito. Tapos sa kusina yan, naka-tiles at may lababo. Basta wala lang siyang pintura. Pero ito yung inside and out ng wall ng exterior, kasama yung poste, yan pinturado na siya. Tapos may 4 na ilaw, kasi 4 na poste yung gagawin natin dito. Okay mga karos, meron na naman tayong bagong aabangan. Ito bago to, Athena, kaso nga lang hindi nga lang overall. Tapos shoutout din nga po pala kay Sir Nelson at saka kay Ma'am G. Ito gagawin din po namin to. Nilalakad na po yung permit nito, ongoing na. Yan. So yun ano na siya, kompleto na. Dito nga lang po sa unit nila Sir Nelson tsaka ni Ma'am G, wala pa pong
ano rito, poste ng kundador para sa Meralco sa meter base. Ang alam ko yata dito, kada isang bahay, pagka mga single firewall, isang poste yata. Yun ang pagkakaalam ko. Kagaya nito, nasa gitna na siya nakalagay. Doon sa ibang phase kasi, yan, magkabila pa po yan. Pwede pa sila maghati. So kaya medyo delay pa to. Pero ongoing na, nilalakad na yung requirements dito. Tapos yun regarding dito, pwede na kaming gumawa. Yun nga lang, meron pang dapat tapusin yung developer dito. Pero gagawa na kami. Yan, sa clean out, pwede naman mahihabol na lang yan ng developer. Yan, medyo magagabi na. And thank you ulit kay kay Sir Lester and family. Yan, shoutout po sa inyo. At syempre maraming salamat sa opportunity at tiwala na pinagkaloob nyo sa amin ngayong taon. Yan, maraming salamat. So kukuha nga po pala tayo ng ng extrang kasama. So kukuha tayo para makatulong natin dito sa project natin dito. So kahit mga helper lang or laborer na makakatulong sa trabaho po natin. So ayun, meron pa tayong ibang mga gagawin dito sa phase 6. Abangan nyo po yan. Sana makakuha tayo ng client dito na magpapa-overall para mabigyan po namin kayo ng sample kung ano po yung mga design na pwedeng gawin po dito. Ayan, shoutout nga po muna pala kay Sir Noy. Yan, Noy, kay Sir Fernando Chua at kay Victoria Chua. Yan, God bless po sa inyo. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung video natin. Ayan, bagong aabangan natin. So house extension muna. Kung sakaling magtuloy at pag-proceed si client owner sa iba pang mga ipagagawa sa loob. Yan, maraming salamat kung madagdagan pa yung trabaho natin dito sa bagong project na Athena. Bali ito, hanggang dito na lang po yung vlog natin ngayong araw ng linggo. Maraming salamat po muli sa pagbisita dito po sa aming channel. Sa mga bago po na naligaw lang dito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. At saka syempre pag napanood nyo yung video na to, mag-iwan na rin ng like. Click nyo na rin yung notification bell button para updated kayo sa araw-araw naming ina-upload na video dito po sa YouTube channel. So paano? Ingat po palagi. Kita-kita na lang po ulit. Paalam po muna.